Hello. Good morning. Good afternoon. Sana sulok tayo ng daigdig. Meron akong gustong iparating sa inyo. Ito ay patungkol sa matinding giyera ng dalawa, ni Trillanes at saka ni Pangulong Duterte. Itong si Trillanes, hindi ko maintindihan eh. Siguro semi-semi ito, kaya semi-semi rin ang utak nito. Magandang balita ito. Matinding awayan nila ni Duterte at saka Trillanes dahil si Trillanes, according to source, ay hindi siya nakuha ni Pangulong Digong bilang sa gobyerno niya. So kinalaban niya si Duterte. At sa totoo lang kasi, sa lahat ng kanyang kagrupo nung sa ukod, maraming galit sa kanya kasi marami siyang iniwan. So, para sa akin, hap-hap ang pag-iisip nito eh. Hindi ko maintindihan eh. Pero, diskarte niya yun. Wala tayong magawa. So, diskarte. So, pakinggan ninyo ang kanyang diskarte. So, para sa mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bad news naman yung mga gusto siyang mapahamak. Tungkol po ito sa ICC. Ito, si Ed Alonan, may post siya 37 minutes ago. I-share niya ang post ni Sipocato Casiqueta with Romy Pueblo. Sabi niya, breaking. President Trump imposed sanction on ICC. RIP, Trillanes, Risa, Makabayan Black, Yellow Pink, Loyalist, Quadcom, DOJ. So, ginugil ko kung meron na ba talagang formal action ng Trump administration, isanksyon ang ICC. At ito, lumabas sa balita ng Reuters by Steve Holland, February 7, 2025. Title, Trump imposes sanctions on International Criminal Court. So talagang official na. Kasi nung una naibalita na ito na talagang isasanksyon sila. Ito na nangyari na. Okay, summary. Ay, hindi na, diretso na lang ako. US President Donald Trump on Thursday authorized economic and travel sanctions targeting people who work on International Criminal Court investigations of US citizens or US allies such as Israel, repeating action he took during his first term. The move coincides with a visit to Washington by Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, who, along with his former defense minister and a leader of Palestinian militant group Hamas, is wanted by the ICC over the war in Gaza Strip. So, I don't know kung ngayon ba o kahapon, bukas, may official visit ang Israel Prime Minister sa Washington DC. So itiniming nila ito parang pasalubong nila sa Israeli Prime Minister. So grabe ang suporta ng Trump administration sa Israel. So economic and travel sanctions para maprotektahan itong si Israeli Prime Minister dahil may warrant of arrest na inisyo ng ICC. It was unclear how quickly the US would announce names of people sanctioned. During the first Trump administration in 2020, Washington imposed sanction on then prosecutor Fatou Bensouda and one of her top aides over ICC's investigation into the alleged war crimes by American troops in Afghanistan. So,
malalaman natin sa mga susunod na araw o linggo sino-sino yung isasanksyon, yung may travel restriction. Nung unang term ni Trump, yung prosecutor Fatou Bensouda at isang alalay ang nabigyan ng restriction or sanction. Ngayon, tingin ko mas malala. Baka marami ang i-restrict o i-sanction, baka lahat. Kasi dalawa yung target ng sanction, individual members ng ICC and the ICC as a whole. Okay? So, the ICC did not immediately respond to a request to comment. The sanctions, ito, anong klaseng parusa o pagpapahirap? Freezing any US assets of those designated and barring them and their families from visiting the United States. Karamihan ng pondo, financial resources ng ICC nakadeposit pala sa US. Nabasa ko ito sa post ni Edwin Hamora, si Rena Elena. So paano ngayon? Ano ngayon? Kung i-freeze ang mga assets, hindi na sila maka-withdraw ng kwarta nila, hindi makasweldo. Kaya ang ginawa ng ICC, anticipation sa sanctions, nag-withdraw na in advance at sinilduhan na nila 3 months in advance ang kanilang employees. So yun, so nagsimula ba, sabihin natin January, February, March, hanggang March may sweldo. After March, wala na. So, kung sino-sino, malalaman natin mamaya. Okay, so ang ICC po may 125 member countries. Ang Pilipinas, umalis na. Ang mga malalaking bansa na hindi member is US, China, Russia, and Israel. Hindi members. So, tayo rin Pilipinas, hindi members. So, i-relate natin dito sa Pilipinas. Atat na atat. Ito si ex-Senator Trillanes, Senator Hontiveros, Franz Castro, sino pa? Pati na rin ang gobyerno. Kamakailan lang nagsalita si DOJ Secretary Boying Rimulya, despite sa pronouncement ng Pangulong Marcos Jr. na hindi na makikipag-cooperate ang Philippine government sa ICC dahil wala na silang jurisdiction, nakakapagtaka, biglang nagpahayag ang DOJ Secretary na open ang gobyerno sa posibleng pakikipagtulungan sa ICC sa investigasyon. So, mixed signals. Ano ba talaga? Nakakalito. So, ano ang implication ngayon? Example, itutuloy ng ICC ang investigasyon. Makaka-investigar pa ba? Palagay ko, hindi na. Mahirapan na. Pag nagsimula na yung freezing of accounts, freezing of assets, hindi na makagalaw ang ICC. So, in a way, indirectly, mag-benefit si PRRD dito sa sanction ng US sa ICC. Kasi habang nandyan pa si President Trump, hindi makagalaw ang inamin ng President ng ICC, yung judge, nakalimutan ko yung pangalan, na maaapektuhan ang buong operations ng ICC dahil sa sanction na ito. Kaya it's a blessing in disguise na umupo ang isang President Trump. Ngayon, habang nandyan si President Trump 4 years, magre-re-elect pa kung ma-re-elect. So 8 years na hindi magagalaw ng ICC si PRRD. Okay? So, mga kaibigan, salamat sa palagi niyong panunood sa ating channel. Namo-monetize tayo dahil sa inyong panunood. Ating income, tinutulong natin sa tribong talan. Okay, patuloy natin, So,
hindi na magtatagumpay yung mga balak na ipin down si Pangulong Duterte, ano? Hindi natin maintindihan ng ating gobyerno na ang ginagawa lang ng ating dating Pangulo ay labanan ang matinding droga sa Pilipinas. And yet, marami pa rin Pilipino na mga ungas. Okay, balik ulit tayo. Maraming namatay. Sabi natin maraming namatay. Ikulang pa nga yan eh. Para pagpapatino ng bansa. Di ba yung ginawa ni Hitler, tumino? Pero hindi naman ibig sabihin natin na gayahin na natin Hitler. Pero nga, nag-warning ang Pangulo, kung patuloy kayong magdadrugs, kung patuloy kayong magdadrugs, ay may kalalagyan kayo. Ano ang ginawa ng Pilipino? Nag-abuso, hindi natakot. So, big sabihin, talagang wala silang kinakatakutan. So, ano ang solusyon? Adi patahimikin kung ayaw eh. Ngayon, yung doon sa mga abuso na umabuso sa kapangyarihan na mga pinatupad, nagpapatupad, di lilitisin natin kung mayroon silang violation ng dilaw. Di ba? Well, kung may violation sila, iimbestigahan. Pero si Pangulong Duterte, nag-utos lang siya para gumanda ang ating bayan. Now, sa mga namatay, halimbawa, pag tinabi niyo sa akin, paano kung anak niyo, sir? Kasalanan ko yun, gago ako eh. Hindi ko dinisiplinahan ang anak ko eh. Kasalanan ko yun, hindi kasalanan ng gobyerno. Kasalanan ng gobyerno kung hindi sila nagpapatupad ng tama. Ha? Na inilagay ka dyan PDEA, nilagay ka dyan police power, at hindi mo ginagampanan ang trabaho mo, ibig sabihin, ikaw ang may sala, ang police at saka PDEA in regards to drugs. Dapat silang ikulong. Kaya nga naisip ko nga na mayroong batas na mga, alam mo, pag gumawa ng batas, doon sa IIR, ibigay specific what I mean, doon sa mga implementors who cannot perform their task well with investigation, they will be punishable by law. Para may pangil ang mga batas natin. Ang daming batas natin na hindi naman nasusunod because the implementor is poor. So, sana may batas sa bawat batas na ginagawa, nakasaad na kaagad doon kung sino ang implementors. Once they cannot perform well, may sanksyon. Ganun lang gagawin natin. Or, we'll make a law as a support to all laws na isa-isahin sino ang implementor sa batas na ito. And those specific agency who handle that authority or the implementation, they will face sanction para magkaroon ng pangil. O balik tayo doon sa sinasabi kong anak. Anak ko yun, wala akong magagawa. Pero bago mapatay ng iba, ako muna ang gagawa. Isang example ko naman, isang kapitbahay ko na kaibigan ko. Hindi talaga mapigil yung drugs ng anak niya kasi nadali na eh. Matigas talaga ang ulo. So sabi niya, bago mapatay ng iba, ako muna ang gagawa ng paraan. So ang ginawa niya, ikinulong niya. Siguro 6 months bago siya nakalabas sa kulungan niya. Hinatira na siya ng pagkain. Kung ano yun mga nasa tamang edad na siya. Nagawa pa rin ng ama kasi binata under his jurisdiction. So dahil nga yung ama may disiplina rin sa anak, kaya natakot. Kasi kung wala rin disiplina sa anak, lalaban yung anak. May disiplina sa anak. Problema nga lang, yung environment ang nakasira sa kanya. So ginawa niya talaga, tumino yung anak niya. Hindi niya na pangamba na patay siya ng pulis o kaya patay ng ng mga gago, mga katulad niya rin gago. Or manggago siya at na-counter, napatay siya. Now, kung mayroong abuso ang pulis,
Ano? Pag may abusong pulis, parusahan. Ganun lang kasimple yan eh. Okay, so may isa pa nga ako example dyan, ano, na sitwasyon. Ano ba yun? Sitwasyon na kalimutan ko. Okay, salamat. Yun na lang muna. So, hindi na siguro mabawas-bawasan ang problema ni Pangulong Duterte sa mga naghahabol sa kanya. Because this administration are always looking for their political opponent by 2028. Ipin down talaga nila para wala silang kalaban sa 2028. And that is very, very their objective. Walang pwedeng kumalaban sila by 2028. But the Filipino ay gising na sa katotohanan. Maging matapang tayo, maging matatag tayo para ang ating bayan ay maging magandang Pilipinas. Salamat, salamat.